Ay, magandang gabi mga friend. Special halo-halo naman tayo ngayon. Kahapon halo-halo special, ngayon special halo-halo na naman. Cayetano, may face obstruction of justice. Ayon kay napakatalinong abogado, Egon Cayosa. Nasa kabilang linya na po ang isa ho siyang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Kasama po natin via Zoom si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, magandang umaga po, Jessie at Kat sa programang Anong Ganap. Good morning, Kat and Jessie. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo. Sir, ito po, una hong tanong yung reaction nyo rin ho dun sa nangyari sa Senado. Ito nga po nangyaring pag-alis ni Senador De La Rosa sa Senate premises nung madaling araw nung Huwebes. Anong basa nyo dito, Attorney? Well, kahiya-hiya ko yung nangyari. It reveals the character of the senators at saka yung kaguluhan na nangyayari sa Senado. At pretty obvious na nananaig yung personal na interest nila o their political interest kesa po yung pagsunod sa batas at saka yung pagtrato sa lahat na patas. Itong mga mambabatas mga ito, sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas. Attorney, ito pong sinasabi nila, mukhang it seems that there will be another constitutional Kahiya-hiya talaga itong putang na Senado na ito. Totoo lang. crisis dahil ayaw pong i-honor ng Senate leadership yung hinihingi ng ombudsman na CCTV copies as well po yung pinapataw nilang preventive suspension ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ang ombudsman po ba once and for all sa ilalim ng konstitusyon, mayroon po ba Etong buwisit na Senado na to, putang na yung mga to. Parang may sarili silang libro ng batas eh. No? Lalo to si Cayetano, itong si ito. Basta yung mga abogado dyan. Maliban dito kay Kilakigo Pangilinan, oo. Si Marco Beta, grabe. Siyempre, yung singil. ang kapangyarihan over the Senate Sergeant at Arms? Meron ho, sapagkat ang ombudsman, he can investigate anyone, including the President of the Republic. Pwede rin nag-investigahan. Ganun pala ka-powerful to si Boying Rimulya. Boy, pati pala presidente, pwede mong imbestigahan eh. Puta. Gamitin mo yung power. Excellency. Appointe mo yan eh. Dapat sa ngayon lahat yung mga kasong sinampa dyan ni Trillanes, ba't ba kasi ang parang usad pagong yung na yan, mga maski na sila Attorney Egon Cayosa yan na rin ang dinadaing kupad ng mga justice system na to. Oo. Ang sino mang public official, wala akong exception yan. Kasama na rin yung mga empleyado ng Senado at pati nga yung judiciary. So, ang linaw-linaw po niyan na mandato ng ombudsman, kung merong krimen o merong pinaghihinala ang krimen, yung ombudsman, through a complaint or by himself, can investigate. And Attorney Cayosa, kung ayaw pong ipatupad o ayaw pong i-honor nga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sinasabing preventive suspension ng ombudsman laban doon sa hepe ng OSAA, ano po yung maaaring liability na maaaring ipataw kay Senate President Alan Peter Cayetano? Well, pwede ko siyang kasuhan kasi krimen po yung mag-obstruct ng justice. Kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryo mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado or suspect, then that may be considered obstruction of justice. Oo. So, pwede rin mo silang managot sa iba pang mga batas tungkol sa paghahandle ng Ombudsman. Oh. Pwede mo na kasuhan ng obstruction of justice yan. Yang usaan na yan.
Cayetano, si Kimo, di ba? Bali ilan na yan? Yari na yan. Imposible namang hindi yan obstruction of justice. Presidente ng Integrated Bar of the Philippines nagsasalita. Napakatalinong tao. Puro, alam mo, kung minsan, ombudsman, hindi pwede puro salita. Kailangan merong aksyon. Hindi yung... Ebidensya, di ba? Tampering with evidence. So, lahat ito pwede ko naman. So, hindi ko naman kaagad-agad yung constitutional crisis. Kasi palaging tinatakot ng taong bayan pag sinabi ng constitutional crisis or separation of powers. Hindi ko naman saklaw ito. Kung ikaw ay lumalabag sa batas at may sapat na dahilan, pwede ka kong kasuhan, and after hearing, kung mapapatunayan guilty ka, mapapatawang ka ng penalty, usually imprisonment, and usually if it involves public official, disqualification from public office. Itong ganitong klaseng penalty, ang paggulong niyan sa Mantakin mo yun, ombudsman, body disqualification to grant public office, di ilan na yung mababawas na basura sa Kimo. Yan si Cayetano. Tapos yung humarang na usaa. ombudsman lang po, correct? Kasi hindi naman po impeachable official ang senador, correct? Tama ko. So, ordinary suspect ka, ordinary criminal dahil na public official ka, siyempre, saklaw ng ombudsman. So, ganun ho ang mangyayari. At ang didinig dyan na regional trial court lamang po. At kung talagang gugustuhin din ng judiciary, ng regional trial court, ng mga korte, including the Supreme Court, mabilis lang dapat yan. Ang problema kasi natin sa bansang ito, kaya yung mga lumalabag ng batas, yung mga mandarambong, ang tapang-tapang, kasi kahit kasuhan mo sila, aabutin ng siyam-siyam bago magkaroon ng desisyon. Kung minsan, yung desisyon na influensya, na bibili, at kung ano-ano pang mga ibang Totoo yun, di ba? Yung mga desisyon na i-influensya, na bibili, yan ang problema sa bansang ito. Totoo yung sinasabi ni Atty. Igon Cayosa. Kaya yung sa akin talagang ako, Mariosep, kalinaw-linaw. Hindi makatulog yung asawa ko na naman kagabi. Mamaya magbablog ako tungkol dyan. Hindi yung ebidensya, katotohanan, at yung batas. Oo. Attorney, help us understand, kasi nitong mga nagdaang araw, nung ibinaba yung ICC arrest warrant, nung una, hindi pa isinapubliko sinasabi nung kampo ni Senador Bato de la Rosa, hindi namin alam kung authentic yan. Pero nung sinabi ko ng ICC na meron nang kinonfirm ng ICC na meron nang arrest warrant, ang sinasabi naman po ng kampo ni Senador de la Rosa, walang jurisdiksyon ng ICC dito sa bansa. Kaya hinihintay nila, sabi nila, nasaan yung arrest warrant? Putang na yan yung problema dyan no? Ang dami nang nagsasabi na ipinipilit itong mga putang ng mga ito, na walang jurisdiction yung ICC. No? Pinapatulan naman, ay, putang ina. His Excellency. From a local court dito sa atin para ma-aresto si Senador Bato. Kayo, sir, help us understand dahil meron tayong Republic Act 9851, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and other crimes against humanity. Anong implication nun, sir? Kailangan pa ba talaga na merong local court na mag-release ng warrant para ma-aresto si Senador de la Rosa? Hindi na ho kailangan. Ang linaw-linaw ng batas na sinasabi ninyo. So, Hindi na kailangan. Turon. Ito, abogado ni Kibulog, hindi na kailangan. Ang linaw-linaw. Ang putang ina. hindi ho naman pwedeng dagdagan yan ng anumang mga kondisyon dahil sinasabi ng abogado ni Bato de la Rosa o kahit sinasabi
ng isang senador sa kanilang resolusyon o kaya sinasabi ng Senate President. Wala ko silang kapangyarihan baguhin ng batas. At sa tingin ko, marami silang lamang lahat nagsasalita, abogado sila eh. So basahin lang po nila yung batas. Pero yung biglang sasabihin, Ang problema nga, Atty. Igon Cayosa, may sarili silang batas eh. Di ba? Tangin ng mga yan. Batas ng demonyo. susurrender lang namin kung may local court order, gumagawa sila ng sarili nilang batas. At the very least, dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, magpa-arresto ka and then questionin mo yan dun sa korte kung gusto mo. Pero hindi ho pwede yung precondition for compliance with the warrant of arrest. At sila na rin ho mismo, si Senator Cayetano, senador na siya nung ginawa yung batas niya. Yung ate niya, senador na, yung mga kasamahan, Chis Escudero, si Zubiri, senador na ho sila, Jingo Estrada. Mag-usap sila. Silang gumawa ng batas na yan eh. Wala ko naman nakalagay doon na... Mamantakin mo. Kayo pa pala gumawa niyang batas na yan? Inyo. Idadaan muna sa korte. Nakalagay doon, may surrender the accused to the International Tribunal. Ang linaw-linaw po, hindi yan pwedeng dagdagan ng mga senador. Sa makatuwid, yun nga, para kayo maging mabango, doon sa puon ninyo, putang ina nyo, talagang nagpapakatanga na kayo sa mata ng tao. Ang dami namang mga tangang naniniwala pa sa inyo. Resolution o mga paulit-ulit na sinasabi ng Senate President o kaya ng abogado ni Bato, hindi rin po pwedeng dagdagan ng Supreme Court ang batas. Ayun. So may kumbaga may consider hubang ngayon sa nangyayari ngayon na hindi natin alam ang whereabouts ni Senador De La Rosa simula nung lumabas siya sa Senate premises nung madaling araw ng May 14, may tuturing ho ba siyang fugitive from justice if that's the case, attorney? Premium tag po. May tuturing ho ba siyang fugitive from justice if that's the case, attorney? Tama po. Kung babasahin natin ang mga desisyon ng Supreme Court at yung nilabas na rin nila mismo na press statement kamakailan lamang, pasok na pasok doon si Senator De La Rosa as a fugitive from justice. At kung maging tapat din ang Supreme Court doon sa kanilang sinasabi, yung doktrina na to, ikaw ay fugitive from justice at hihingi ka ng relief from any court, kinakailang mag-surrender ka muna. You have to put yourself under the jurisdiction of the court. Bakit ngayon ina-entertain yung kanyang petition, di ba? Yung mga iba, hindi. So, of course, naiintindihan natin na wala namang kaso sa local courts natin, but no less than the Supreme Court has recognized the jurisdiction of the ICC with respect to crimes that were committed and investigated and prosecuted bago tumalas ang Republika ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang ginaw na po yan, yung Pangilinan versus Cayetano po ata ang title ng kaso na yan. So basahin lang po ng mga abogado nila. Unfortunately po kasi, ang nangyayari, paulit-ulit ang sinasabi yan at binumultiply naman ng mga troll armies nila. So maganda na tinatalakay nyo sa mainstream media kasi kaya nalilito ang taong bayan kasi nga linilito nila. Niloloko nila ang taong bayan. Sir, clarify lang ho namin, Niloloko yung taong bayan ng mga dati naman na luko-luko yata yung naniniwala dyan sa mga hayop na yan. automatic ho bang fugitive ang isang tao na may nakabinbin na kaso tapos ayaw humarap sa korte? Or kailangan po bang may formal declaration ng isang korte na dinedeclare na nila as fugitive o pugante yung isang individual? Wala akong kinakailangan formal na declaration as long as pasok siya doon sa mga alituntunan o yung definition of fugitive from justice. Hindi naman kinakailangan i-declare. There's no such thing as a requirement na kailangan i-declare muna baging maging fugitive from justice. Basta nakalagay na wanted, fugitive ka na. O, di ba? Hindi na maganda yung tanong nitong host na to. Justice. Pag ayaw mong tumalima sa warrant of arrest, validly issued by a recognized tribunal, which is the ICC, recognized po yan natin sa mga desisyon ng Supreme Court, pinirecognize din po nung
ating local law, yung crimes against humanity. So ang linaw-linaw. So hindi na natin kailangan hintayin yung korte para sabihin yan. Oo. Okay. Attorney, tanong din po namin, yung pagsaserve po kasi ng warrant laban kay Senator De La Rosa noong May 11, Lunes, naantala siya kasi ang NBI nakipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano at pumayag na i-honor yung Senate Protective Custody na iginawad ng Senado kay De La Rosa. Maganda yung tanong ng host. Tama po ba yung naging desisyon na yon ng NBI na binigyan nila ng leeway yung protective custody ng Senado? O dapat po ba tinuloy-tuloy na nila yung pagsaserve ng arrest warrant? Dapat tinuloy. Una, to be more accurate, siya ho ay inaresto sa baba. Pero tumalag siya, tumakas siya. So, there was an attempt to serve the warrant sa labas ng Senado, pero tumakbo siya sa loob ng Senado. So, yun ho, those are the facts. So, ngayon, nakapasok siya doon, hinabol siya doon. Yung mga senador, imbes ho na magkalma, imbes ho na sabihin na Senator Batog, kailangan igalang natin yung warrant of arrest. Meron naman dalang warrant of arrest sa Senator Trillanes. Marunong din naman yung mga senador magbasa. May mga abogado naman sila. Makikita naman nila kung legit yun o hindi. Pagkatapos, kinukup nila. Ngayon, yung ginawa ng NBI director na makipag-usap, sa tingin ko yun, prudent naman para nang maiwasan yung kaguluhan. Kasi nga, may duda pa noon na walang warrant of arrest. Pero Pero kung kay General Torre yan, tapos yan kukunin ka yan. yun po, ibig sabihin, pina-armor muna sa kanila, pero doon lang siya. Parang temporary halt lang doon sa operation nila. Para lang walang masabi yung mga senador. Di ba, pati sila, pinagkakasukan pa sila ng contempt. Wala namang basehan. Anyway, so, I think... Nakatawa si Atty. Igon Sila pa kinasuhan ng contempt na walang basehan. Tingnan mo? That was prudent. On a temporary basis. Hindi ko naman pwedeng permanente yun kasi yung NBI director, wala naman siyang poder para baliwalain ang validly issued warrant of arrest because magkakasala din po siya kung hindi niya isa-serve yung warrant of arrest. So that was a temporary tactical move. And I think that was prudent. Ang problema, yung mga senador, nung napag-usapan, sige, wag ko muna habang check na lahat para wala kayong masabi. Nung nagsalita ng ICC, meron kaming warrant of arrest, tama yan, legit yan. Imbes na surrender nila, pinagpipilitan pa nila yung maling citation nila na batas na wala naman sa batas. Diba? Yung kinakailangan local courts. They were just appealing to... Mga tuwid, Atty. Cayosa, nagtatanga-tangaan o dating tanga na yung mga putang na senador na yan? the emotions of their political base, unfortunately. Attorney, And that was a service to the Republic. So, yun ang nangyari. So, nung tumakas siya o pinatakas siya, malalaman natin after the investigation, sagot nila. Sagot nila. Kasi nasa kustodiya nila eh. Hindi lang pinaalis nila o pinatakas nila o nakaalis sa kanila. Pinatakas At the very nila. least, they have to explain. Otherwise, baka mahulog na naman ito sa obstruction of justice. Of justice. Krimen po yun. Apo, Attorney Cayosa, si Senator Ronald De La Rosa, sinabi po ng OSAA last week na humihingi siya, na nagparamdam siya, nagbigay siya ng mensahe na willing siyang magpasailalim sa PNP custody. Nabanggit daw. Opo, pwede ho ba yun na isa Tangina, namimili pa ang putang ng to si Kalbo. ang wanted, meron kang subject ka for arrest warrant, pero magre-request ka kung kaninong kustodiya ka mapasa sa ilalim? Hindi ho. Pag ikaw ay pugante o ikaw ay subject to the warrant of arrest, hindi ikaw ang pipili kung saan ka ilalagay. Kung saan sinabi ng batas o ng warrant of arrest ka ilalagay, doon ka ilalagay. So, ito na ho yung senaryo na nasanay na ho tayo na dahil matataas ang ranko nila, as if they are entitled to special treatment. Mali ho yun. Maling-mali ho yun. Wala akong basehan yun sa batas. At that is very
in conflict with the rule na patas dapat ang Oo. batas. Walang special treatment. Correct. So yung pag-ihingi na kung ano-ano mga konsiderasyon, wala ako yun sa batas. Kung sakali man pagbibig, Kaya, Atty. Gayosa, yung si Kibulog, may private nurse pa raw. Tangin na. Di ba, ano yan? Special treatment na yan? yan, for his safety, kung may rason na legitimate o reasonable rason, maaari. But hindi mo niya karapatan yun. Oo. Last na lang sir, bago ho namin kayo bitawan, gusto ko lang hong klaruhin din yung ano ba yung protective custody na tinatawag? Dahil ang binabanggit ito ng Senado, we're just protecting the sanctity of the institution ng Senado. Hindi daw si Senador Bato de la Rosa Natatawa si Atty. Igon Gayosa. talaga. Galing yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nung lumabas si Senador de la Rosa sa Senate premises, ang sinasabi nila, kahit ng USAA, option niya yon, choice niya yon. Wala ho bang pananagutan dito ang Senado, sir, na nakalabas siya ng Senate premises? Well, palusot na lang po yun, unfortunately. No? And it's very sad because these are high government officials elected at that. Diba? Yung, huwag mo sana lang i-twist yung batas. Pag sinabing protective custody, ang kinukustodiya mo, yung tao. Hindi yung Senado, yung tao. So, ngayon, yung sasabihin nila yun, obvious ho naman na palusot. Kasi we would like to believe him sana, but kung minsan yung past conduct mo will make it difficult for many people to believe you, di ba? Nung una, nung pasin Talaga itong si Ambassador of Jesus Christ, putang ina to. Dapat to, ambassador ni Satanas tong hayop na to eh. mo siya ng pag-delay, pag-dribble ng unang impeachment complaint. Ang sabi niya, yung fourth week, hindi daw agad-agad. Ang dami pa niya pinagsasabi. In live, in camera. Ngayon, tinanong ko siya, ano ba talaga yung fourth week? Sabi niya, agad-agad. So, paano ho maniniwala ang taong bayan dun sa ganyang klaseng tao? Sino ka man, no? So, but most importantly, yung Talagang sobra kapal ng mukha nito mga putang inan to. Sa totoo lang mga friend. Mapapamura ka talaga. Oo. Si Atty. Igon, wala siyang binabalaman ng utak niya lahat eh. Pero to si Cayetano, lahat ng dinadaldal ng putang ina niya, akala mo naman, kung tanga ka, maminiwala ka eh. napakasimple ko yung kataga at mga words ng batas. Huwag mo naman sana nilang na i-twist na ito para makaiwas lang ng responsibilidad o kaya pananagutan. Okay. So, Attorney Cayosa, very last, very quickly because we are running out of time. Gaano po kaimportante para sa Korte Suprema na paspasan yung pagdedesisyon doon sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa? Kasi may iba naman pong kampo ang sinisisi yung Korte Suprema kung bakit daw nanghingi pa ng opinion at hindi na lang nagdesisyon immediately kung dapat bang i-TRO o hindi i-TRO Ang ganda ng tanong. yung pagsaserve ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Well, unfair ho naman yan. Meron na silang desisyon. Hindi nag-issue ng TRO. So, desisyon na po yun. Yung order to comment, tama lang ho yun at mabilis-bilis naman. Pero tama ho yung puna ninyo at duda ng taong bayan at dismaya ng taong bayan. Kasi ang ating Supreme Court, super bagal din po mag-desisyon eh. Kaya tuloy nagkakagulo. Hindi lang yung Supreme Court, maraming korte rito sa Pilipinas. Ang putang ina, super bagal magdesisyon. Maski nakasimpleng kaso, inaabot ng taon. Kawawa ka sa kababayan ng abogado. Bandang huli, wawalang yain ka pa. Kasi maraming nakabimbing na kaso sa kanila na purely questions of law. And Pwede parang na walang sana deadline kasi, sir. Parang it's all up to them kung kailan nila ilalabas. Precisely. But they remain accountable to us. They are not gods. They are also subject to accountability to the people. Hindi ho sila immune from accountability. So dapat, kinakalampag din natin ang Supreme Court na pwede ho ba desisyonan nyo ng mga ito, madali namang desisyonan para sa ganun, nagagabayan ang lahat at hindi nag-aaway-away kung anong interpretasyon sa batas. That is a disservice to this country kung babagal-bagal ang Supreme Court sa mga napaka-importanteng mga kaso at kaya naman nilang i-resolve ito forthwith, kumbaga.
So for now, wala po tayong magagawa kung hindi hintayin kung gaano Maghintay. kabilis o gaano kabagal ilalabas ng Supreme Court yung final and executory decision na yan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Yun ang problema niya, yung kabagalan, no? Nagsalita na po si megastar Sharon Cuneta tungkol dito sa kabastusan na itong putang na to si Kimo. Oh, sabi ni Sharon, ayan. Binastos niya si asawa ni Sharon. Hindi pa lalagpasin talaga ni Sharon yan, yung itsura ni Kimo na yan, tangina. Sharon pa. Sabi ni Sharon, mga friend. Pues, dapat ma-impeach din itong si Robin Padilla. Parang siga sa Senado, asal kalye kung umasta. Napakabait at may pagmamalasakit ang asawa ko sa bayan. Alam ko ang ugali ni Robin, matagal na kaming nagkasama sa showbiz. Alam pala ni Sharon Cuneta kung ano ugali itong hayop nato eh. Ito mabigat na sinabi ni Drilon, mga boss. Ha? Pero pwede mangyari to. Kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay, what a fearless forecast. Yes. Thank you very much. Kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay, what a fearless forecast. Yes. Thank you very much. Yun. Pwede mangyari yan. Puro siraulo ho ito magdidesisyon na to eh. Remember, siyam lang ho na bugok. Nakampo ni Duterte ang mag-a-acquit. Acquitted na siya. Magkano lang yun? Kung nagsasabi sila na binabayaran itong mga kongresista ng tagda 20 milyon para sila mag-impeach kay Sayad, sila ho ang binabaliktad nila ng naratibe. Samantala, sino hindi nababayaran dyan? Siyam lang siyam. 13 na ho yung nandoon, nagago, no? Maaring si Cayetano, babayaran yan. Yung kapatid niya, babayaran pa ulit yan. Hindi na basta-basta pera yan, malaki yan, baka puta ragis. Baka lahating billion yan. Daming pera, puta yung pera lang ni Pulong, 51 billion, nasa na? Si Kimo, hindi na rin babayaran yan, 3. 6 na lang ang babayaran, halos. 3 billion, di ba? Ganun yan ang mangyayari yan. Si Drilon. Wala naman sila magagawa dyan. Hindi naman talaga mga judge yung mga yan. At yun nga, numbers game. Kaya ho ito parati sinasabi ng mga bantayan ho itong Senado na to. Taumbayan na po talaga ang dapat gumalaw dito pag itong mga putangin ng mga senador na to ay gumawa ng hindi maganda. Pag sinabing wala silang makitang sabi ito si Drilon, walang basihan itong impeachment na binotohan ng 257 kongresista na dating 215 naging 257 na. Ilang tanga na lang yung natira sa Kongreso na bumoto na no. Sino naman yung mga tanga ron? Alam na, automatic naman yung mga tanga doon. Si Meow Meow. Tapos si Libiste. May isa. Si Marco Beta. Ewan ko yung ibang gago na bumoto na no. Di ba? 24 lang yata eh. Mga friend. Dilima. Si Sara, wala sa tamang pag-iisip. Wala talaga sa tamang pag-iisip itong butanan to. Sino magsasabing normal itong hayop nito? Wala ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Again, I'm not a psychologist or psychiatrist, but that's what I can see from the character and personality of VP Sara. Hindi lamang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ang ating nasaksihan noong gabing yon, kung hindi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan sa ilalim ng isa na namang Duterte. Wala ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Again, I'm not a psychologist or psychiatrist, but that's what I can see from the character and personality of VP Sara. Hindi lamang pagbabanta sa buhay.
Abnormal. Talagang abnormal. Oh. Di ba mga boss? Ito pa isa, oh. Mukhang wala na rin sa tamang pag-iisip to, eh. Oh. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Pero, ang sabi ng NBI Ito, parang malala na rin to, eh, no? Bakit gano'n, no? Pag sumamba ka sa demonyo, sa Duterte, yan na nangyayari sa'yo. Bumibigay ang ano mo, no? Bumibigay ka. Di ba? Ito, sama natin sa topic natin to. Mga senador na pangpamas award ang aktingan. Oh. Ha? Sama natin to mga friend. Ha? Ladies and gentlemen, 13th PAMAS Award Night. Oh. welcome to the 13th Famous Awards for Outstanding Male Actors in the Senate. Here are the nominees for Best Actors in a Leading Role. Senator Joel Villanueva for his movie Flood Control. For almost 40 years, hindi ginagalaw. For almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Senator Bato de la Rosa for his movie Missing in Action. Kayo here, sir. Bakit po kayo napapasok sa dito? Ayaw kasi nandun sa Republic. Kung hindi mo papasok, kinahanap mo ako. Di ba? Ay, papasok na ito. Nagkaluwid ako. Bakit ako papasok? Senator Alan Peter Cayetano for his movie Under Attack. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, tunutukan kita pabalik, isip natin na ka. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. And the winner as Best Actor in a Ang kakapal ng mukha nito mga putang ng to, no? Napasweldo na ang mga Pilipino to. Ganito lang. Sino winner? leading role in the Senate. You be the judge. Diyan po nagtatapos ang ating topic ngayon na pinamagatang special halo-halo. Kakapalo ng mukha ng mga putang to. Papakulay na ako ng bukas. Kalati Baya, shout out. Mamerto Junior Salonga, shout out. Good evening po, Karoks. Sana mapanood ni Trump ng Amerika. Huwag Greenland ang sakupin. Pilipinas na. Hindi kami lalaban. Sana lang para mabago ang buhay ng mga Pilipino. Tama. Sana nga, Amerika, sakupin mo na kami. Putangin na ako. Jokiano, shout out. Tama ka, Rox. Kung si General Torres, swak na sa banga si Bato. Oo Mamerto sa Longga ulit to. Karox, sa Cebu nga, yung lolo sa hirap at gutom na ang sa hirap at gutom na ang mga apo walang makain. Pumunta ng downtown at tumutugtog lang ng silindro. Akalain mong hinuli, ayun, nakakulong na. Itong mga politiko natin na may kaso, malaya pa. Tangin na yun nga, mabigat. Jokiano, Bongbong, kumilos ka naman. Excellency, gamitin mo power mo, no? Sayang. Samantala si Digong, putangin na, maaski na si Laila de Lima, walang kaso, puta, kinasuhan, napakulong Si Trillanes, puta, pinakan sila yung pinadampot din Pwede mong gawin yun
You have the power. Sabi nga, di ba? Gamitin mo Nasa tama ka naman eh. Pagkakasuhan lang naman lahat yan. Sinasabi na nga pwedeng suhan ng obstruction of justice yan. Dami mo. Attorney Claire, medyo nakakausap mo naman ng maayos yata yan. Konting bulong-bulong. Susan de la Cruz, shoutout. Gandang gabi, Karox, at sa mga kawaros. Very weak talaga ang presidente. Yan. Andyan na sa harap niya ang magaling, matapang at palaban na si General Torre, para siyang bulag na di niya nakikita. Ano pa bang patunay ang gusto niya makita? Pinatunayan, General Torre, kahit sino ka pa, di ka niya sasantuhin, gagawin niya ang trabaho niya. Ano pa ba, Kibuloy at Digong, wala silang nagawa. Si General Torre ang nasunod. Pinatupad ang batas. Napakatapang, walang sinasanto. Batas ang pinanghahawakan niya. BBM, andyan si General Torre. Huwag mo namang sayangin. Diba? Erlinda, paulit-ulit, His Excellency. Pag nakabalik sa pwesto yan, mata mo lang ang walang latay. Erlinda Aquino, kuya talagang si PBBM, alapagong, kailan kaya siya kikilos? Yun. Pwede, ganyan. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at mga kabosing. Ang hirap sa mga kapatid dyan, sa mga kapatid na yan, inuuna pa ang magpamidya. Kaya nauunsya mituloy, parang binabaan si Bato ng mga si Bato na magtago na. Ngayon nagpakita siya. Hinayaan pa ni John Vic. Di shit. Ang galawan na mayabang na si John Vic, pareho silang magkapatid. Putak ng putak. Kaya talagang maikukumpara mo talaga si General Torre. Talagang malaking kawalan kay BBM. Yan si Torre. At naipalit niya si Sentry para maging payapa na ang ating inambayan. Ay, Sir Rox, grabe na talaga. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Shout out, Michelle Edwin Mike. Shout out, my friend. Kalatni ulit, Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Sam AJ, shout out. Karox, alisan ng sweldo si Bato. Puganti na yan. At pera natin yan. Totoo. Baka nang pasweldohin nyo pa na naman yan. Di na yan papasok. Tangin na. Ano ba yan? Kung hindi nyo pera pinasweldo nyo dyan, putangin na. Alat ni Baya. Idol. Si Idol FLM. Patay tayo na. Si Idol FLM namin, ni Kasani, ay namigay lang ng bigas at kalabasa ay nakulong. Pero itong mga kawatan sa Senado ay hindi kaya ikulong ng ungas na gobyernong ito. Mabuhay ka, Idol FLM, ikaw pa rin. Tanginang yan, wala na hype din, Si Roman Carino kaya, buhay pa ba yun? Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin. Katipunera po ng Cavite, bumabati at nagpupugay po ng mga ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Paano ba yan, Sir Rox? Nanggugumalaiti na naman sa galit ang aming John Lloyd ng Cavite. Ito ba yun? Ito mukhang peke Deli ka. Isang malupit na bisaklat. Operasyon Dampot Kalbo, pero si Boy Lamon ang nakadakma at nakapagpatakas. Palagay ko po, Sir Rox, si Boy Lamon dapat po bigyan ng award. Ano po? Tawat-tawat yan. No? Kasing dulas ng palos, simbilis po ng kidlat, walang nagawa lahat ng security na dinaanan. Ano yun?
Magkano kaya laman ng sobre, Xerox? Yan. O yung DILG, to the rescue daw. Pero asan yung uhulihin? Ha sir? Ayan nga tayo. Di ba sir? Pag nasa presscon, parang tunay na tunay, ano po? O ngayon, saan nyo hahagilapin ngayon ang pinakamatinik at pinakamadulas at pinakaduwag na general sa kasaysayan, ha? Sama na ni Bantag yun. Pero dapat alam mo, Tia Deli, itong mga kasapakat na itong si Bato, yan ngayon ang hulihin. Yan ang kasuhan. Yan si Kimo, yan si Kawatano, yung Usaa, yan ang dapat pagkakasuhan natin yan. Di ba? Kasi planted talagang papakulay na ako bukas. Di lang po sir nangamatis, nangamote pa ang operasyon Dakma. Pero ang tunay na nagwagi sa kapulpulan si Kawatano. Pero sa nakita ko po sa mga news parang napakalupit po agad ng karma dahil mukhang sa Lunes parang kangkungan na po yata pupulutin. Tignan natin, daming kwarta, ha? Mabuti nga sa inyo dahil nuknukan sa kawalang yan na leche ka. At yan namang si Madam Luga, Arda ba yun, Xerox? Para sa akin po, Xerox, ang dapat po sa mga katulad niyan impostor at taksid sa bayan at batas, dapat po yan ay sinisipa na po yan dyan sa Senado po Pare-pareho lang talaga kayong puro isang malupit na sumpa para sa bayang Pilipinas. Mga hayop talaga kayo. Dapat ibalik si General Torre at ilagay sa pwesto si Trillanes, Xerox. Yun nga dapat Diyan po tayo makakaasa ng tunay na resulta ng tamang pagpapatupad po ng batas. Hindi po natin kailangan ng puro ngaw-ngaw at bunganga. Kapag yan pong si Bato ubod ng duwag napalabas pa po nila. Saka pa lang po ako maniniwala na kami nga po ang tunay na makisig at maangas ng Cavite. Malabo na yata friend. Pero nandahil po sa katangahan, nagpauto po silang lahat kay Kawatano at wala pong nanindigan para mahuli po nung oras na yon. Silang pasot na bato, lahat po tayo ngayon magpapahinog ng bukol. At aasang muli sa pangakong nga. Mukhang lumipas na po yata, Xerox, yung nagbabagang tag-init. Wala na, kada gabi umuulan na rito, Tia Deli, wala na yung tag-init. Ano kaya susunod na title ng susunod na episode ng aming magigiting na sobrang kikisig na Blackjack po ng Cavite? Ano pa, Xerox? Muli tayo po aasa at mag-iintay ng walang katorya-torya ang susunod na kabanata. Naku, ewan ko sa inyo, mga buwisit, mga leche, mga yawa, kinam, puro lang kayo lahat paasa, puro drama, pero puro mga walang silbi, mga pulpol, mga inutil po Joe Romano, shout out. Happy birthday, my friend Ida Pedes Delgado. SKL Vlog, nak, shout out ha, happy birthday din. Attorney Aboy Paraiso, happy birthday din. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Main Liao OFW, ganyan dapat ang General Torre, sa root General Torre. Bakit nyo tinanggal si General Torre? Ano nga ba? Main Liao ulit Palitan si John Vic, ipalit si Senator Trillanes. Mas tiwala ako kay General Torre at Trillanes. Totoo napakain dito niyo Excellency Ted, shout out. 13 baboy, hindi Kawatano, lilitsyonin sa Lunes.
Chupista Bunaaw, shout out ah. Good evening po kuya at good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Naguhugas kamay lang yan si John Lloyd ng Cavite. Parang ganun nga eh, no? Tama ka dyan, Chupista. Chupista ulit oh. Kailangan talaga, italaga mo na si Trillanes sa DILG. Si General Torre, ibalik mo sa kanyang posisyon para maubos na mga mapang-abuso sa batas. Please lang. Chupista ulit oh. Ay, Loren, anong pinagagawa mo? Ayan tuloy, ang napala mo. Kapal din ang mukha, no? Loren Ligarda na yan, putang ina. Sa kapal na mukha, grabe. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Dapat nga po, hindi na inalis si General Torre ng PNP Chief. Dapat hindi pinayagan ni BBM na gawin yun ni John Vic Rimulya at ipinalit si Nartates. Ewan ko dyan. Shirley Jaser, oh. Mr. 10K, kami naniniwala sa hindi kami naniniwala sa iyo. Lahat na sinasabi mo kay Itano ay kabaligtaran. Abolis na yung Senado. Dapat yan, puta na, pasukin na ng taong bayan yan eh. Tapos ilabas yung mga putang ng senador na yan at gawin yung ginawa kay si Kadapi. Jane Labay na, shout out. Nako naman, Sir Rox, stage talaga yung barilan sa Senado. Kita mo nga walang CCTV. What in the world na walang CCTV? Senado yan, tatad ng NFA ng CCTV yan. Tapos ayaw tanggapin ng supenas ng ombudsman. May sarili nga silang batas, Jane ulit, Sir Rox, dahil sa pagmamadali ni Caldero, pumalpak ang kanyang palabas. O, diba? Matagal ng palpak yan, putang ina yan. Ambassador of Jesus Christ daw siya, putang ina, hindi ba naman gago. Shirley Jaser, oh. Grabe talaga, Sir Rox. Sobra nang nakakalungkot ang nangyayari sa Pilipinas. Nakakaiyak. PBBM, kung alam mo naman, hindi ka dapat sa pwesto, nila palitan mo na ang iyong mga tao. Hay, nako. Ang problema dito kay PBBM, mga prensa, totoo lang. Wala pa yan tinanggal sa pwesto eh. Meron na ba? Nga. Magsabi kasi na tinanggal sa pwesto. Lahat nagre-resign. Si Sayad nga, halos ayaw patanggapin sa pwesto yan. Ayaw patanggal sa pwesto yan eh. Nag-resign lang eh. Kaya obligado, tinanggap na niya dahil wala siya. Sila Bersamin, oh, 'di ba? Nag-resign din yata. Oh. 'Di ba? Wala pa akong nabalitaan, tinanggal niyan para palitan. Wala. Yung Rimulya, yung Boying. Sabit yung anak niya sa droga eh. 1 linggo lang, tapos na eh. 1 linggo ba? 3 buwan? Wala pa, tagal. Sandali lang. Jane Labay na ulit. Sir Rox, huwag tayong padala sa palhudlod ni Caldero at pagkukot ng mga Bible dahil si Satanas, ginagawa din yan. Hindi natatakot si Satan sa mag-quote ng Bible. Si Caldero ay isang kampo ni Satan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang katanghalian. Huwag na tayong pabudol kay Caldero. Totoo. Retiring soon, shout out Boss, kita nyo, tama ako, Dikoy lang pagpunta ni Robin Hood sa airport. Si Bato, hinatid sa yate ni Chavit at hinatid sa Batangas at doon sumakay ng helicopter. Isama si Chavit sa kaso at yung si Bato, may araw din yan. Palitan na sana si John Vic at Nartates. Ibalik si Torre at ilagay si Trillanes sa pwesto ni John Vic na puro forma. Si John Vic, kung ako yung John Vic, magre-resign na ako. Puta, halatang halata ka na eh. Sa totoo lang. Marilo Pabianak, shout out. Happy Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Sa tindi nga po ng mga dumaang bagyo, baha at anumang dilubyo, pero nakaraos tayo. Ang masakit, yung mga pinuno na sa halip gumawa ng tama at makatwiran, sila pa ang nagiging kasangkapan para bumaluktot ng katotohanan. Ironic nga po, 13 pa talaga ang mga talaga mga kumatawan sa kamalian sa pagpatupad ng tamang batas. And worse, naging marahas pa
talaga ang naglagay sa napakapangit na imahe ng bansa sa buong mundo. Kung ang mga senador ay pipiling magpalit ng liderato, pakiusap naman po. This will be for the people and for our country. Pagod na po kaming manood, makinig ng mga walang kwentang sarswela. Lord, gabayan mo po kaming mga Pilipino sa ganitong sitwasyon. Talagang ganyan na lang ang dasal dyan, nak. Romeo Calusa, shout out ha. Gandang gabi, Karox. Dapat talaga isara na yung Senado. Lahat yata ng mga senador naging utak piatos na. Kung may laman, nana naman. Sige lang, once hindi nakumbik yan, puo nila, people of the Philippines will kick out you. Go ahead, make my day. Totoo yan, Romeo. Yan ang abangan natin. J TV, shout out. Shirley J. Zero. Yes, Kiko na tayo. Sino pa ba naman? O, diba? Shirley ulit, oh. Bula ang propeta, si Kawatano. Totoo yan. Mary Lebron, shout out. Eddie Luna, shout out, ah. Hi, hello, Karox. Magandang araw sa inyo dyan. Talagang sa pagkabukan lang nitong si Cayetano, nakakainit na ng ulo. Pag nagsalita na, sarap sampalin. Kasi, Karox, puro kasinungalingan na naman ang mga sinasabi. Kung hindi siya nag-ambisyon ng maging SP, hindi malalagay ang Pilipinas sa isang namang kahihiyan. Alam naman natin na nagpanik na sila sa mangyayari sa impeachment ni Sayad. Salamat ng marami sa iyo, Karox. S. Makise, shout out. Tagal na wala na ito. Eddie Luna, shout out ha. Karox, si PBBM siguro magandang plano sa Pilipinas. Ang problema, hindi malaman natin kung sino ang may diferensya. Kung ang mga advisor o si BBM. Ang hindi ko din malaman talaga, yung pagkakaalis niya kay Chief General Torre, kaya dumadami ang kriminal sa Pilipinas. Pakiramdam ko, dahil din sa pagkukulang ni BBM, sobra kasing mabagal pa sa pagong. Kaliwat kanan ang nakawan, puro lang naman pananakot, nakakasuhan, wala namang nararating, kundi puro imbestiga lang. Puro imbestiga lang naman. Salamat sa iyo, Sir Rox. Ganun nga nangyayari, di Luna, di ba? Karami, puro imbestiga. Putang na puro daldal, puro press con. Yan. Di Luna ulit. Karox, itong si PBBM, baka pwede mong pakiusapan na bilis-bilisan naman ang kilos, kaya inaabuso siya kasi sa sobrang bait, sobra naman ang bagal. Yun nga eh. Dolor Garcia, shout out. Penay Bingson. Eman Escalona, anak, shout out. Mission accomplished, mga boss. Ay, nako. Ginabi na ako, baka hindi na ako makapag-vlog, baka bukas na ulit. God bless, mga boss. Good night. Pilipinas. Sabi nga ni Cielo Magno, profesor, ang hirap umalin. Kung may way lang talaga, puta, sarap umalis dito. Wala ang mangyayari rito. Lalo na kung magkakatuloy pa yung sinasabi nito si Drilon. Hindi malayo yan. Tangina. Sa kakapal na mukha ng mga putang inang yan. Good night. God bless.